Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw para nga po dito sa minomonitor natin na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po yung minomonitor natin ilang araw na sa ating advanced weather forecast at mas tumaas nga ang chance nito na ito po ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito po ay posibleng umabot sa super typhoon category. At as of now, sa latest update ng European Center, posibleng nga ang magiging direksyon nito ay posibleng tumama sa parte ng Taiwan. Pero again since malayo pa po yan, malaki pa rin ang tsansa na magbago nga po yung magiging direksyon nitong panibagong bagyo na nasa labas pa ng ating bansa. Unang dadaanan po niyan ang bansang Guam. Sa ngayon nga po, apektado ng southwest monsoon o habagat ang western section ng ating bansa at asahan naman natin sa parte ng Bicol region yung easterlies. Kaya asahan natin yung mga tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan sa may parte nga po ng Ilocos region, dito nga po sa northern Luzon, Palawan, western section ng Visayas, Mindoro provinces at kasama rin po ang ilang bahagi ng Metro Manila. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ito nga po sa ating advanced weather forecast, dito nga po makikita natin yung magiging posibleng direksyon nitong si bagyong Bavi. Si Bavi nga po ay patuloy pa rin po yan na nasa parte ng Pacific Ocean at yan po ay dadaan sa parte ng Guam. At pagdating nga po ng July 3 ng gabi, ito po ay kikilos na patungo po dito sa may parte ng Guam at ito po ay mas lalakas pa at posibleng umabot na sa typhoon category. Pagdating naman po ng July 4, so expected natin mas lumalakas pa nga itong bagyo na ito at pagdating naman po ng gabi ng July 4, ito po ay nasa typhoon category na at approaching Guam na nga itong si bagyong Bavi. At pagdating naman po ng July 5, ito po ay malayo pa rin po sa ating bansa kaya maghanda na nga po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng extreme northern Luzon, eastern section ng northern and central Luzon, maging ang parte ng Bicol region dahil sa posibleng paghatak nito sa southwest monsoon o doon sa habagat. By July 6, posibleng tumama ito sa may parte ng Guam kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayang Pilipino na nasa Guam dahil nga malakas itong bagyo na ito. Pagdating naman po ng July 7, possible nga po ito po ay approaching naman na dito naman po sa may parte ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible nga po papasok ito ng ating power line by July 8 morning or July 8 ng afternoon. At kung mapapansin natin, malawak ang kanyang diametro at posible pong magpaulan na po yan at may mga dalang hangin sa eastern section ng Visayas at ng Bicol region. Kaya maging handa nga po tayo at mas bibilis ito at magiging isang super typhoon na nga po. At kung makikita naman natin, bilang isang super typhoon, hahatakin na po niyan yung habagat na magdudulot na po ng pag-ulan sa parte ng Palawan, western section ng ating bansa. Kaya maganda na nga po tayo dahil posible nga po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng July 9, ito po ay nasa eastern section na nga po ng Tugigaraw at ito po ay nasa super typhoon category pa rin at hahatakin pa rin po nito yung habagat kaya mag-ingat nga po tayo dahil makakaranas nga po tayo ng masungit na panahon. By July 9 ng gabi, kung makikita nyo nga po yung kanyang diametro ay aabutin nga po yung parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Posible nga po magtaas dyan ng mga storm wind signal hanggang number 3 or possible hanggang 4 dahil mas didikit nga po itong kanyang diametro sa parte ng extreme northern Luzon. Pero again since malayo pa po yan, malaki pa rin ang tsansa na magbago po itong magiging direksyon ni bagyong Bavi
at asahan nga po natin no, na ito po ay hahatak ng matindi sa habagat na magdudulot nga po ng pagulan sa western section ng ating bansa. Inuulit ko po itong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan, kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posibleng pagbabago dito sa posibleng dadaanan nitong si Tropical Storm Bobby, at ito po ay posibleng maging strongest typhoon dahil ayon nga sa pinaka-latest update ng European Center, posible po itong umabot ng super typhoon category. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.